Magandang araw po mga ka-agri. Welcome po muli dito sa aking munting channel, Pao Agri TV. For today's video, ang pag-usapan po natin ay etong kangkong. Pero bago po yun, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe to my channel, hit the like button at pakipindot na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking i-upload pang mga video. So, salamat po pala sa lahat ng sumusuporta sa channel na ito, ang Pao Agri TV. Shoutout po sa inyong lahat. So dito po sa aking bagong garden, nagtanim po ako ng kangkong sa dito sa mineral water. Medyo malaking container po itong aking pinagtaniman ng kangkong. At yan po ay ginawa ko ng poste. Kakawati po yung poste na yan. So medyo mataas. At ang plano ko po dito ay maging vertical garden. May dalawang poste ako ng kakawati na pwedeng paglagyan o pagsabitan ng mga halaman. Kasi po dito sa aking backyard, dati meron ako ditong garden na meron pa siyang plastic mulch. So dati meron ako ditong tanim na talong at marami-raming puno din. At maganda yung resulta. Nakapag-harvest ako ng maganda doon na pang-consume namin sa aming mga lutuin. So natigil lang yun nung may mga big na paggalagala dito sa amin. So hindi na magkaigi yung aking mga tanim dito sa baba. So dati kasi walang mga baboy na paggalagala. Kung tawagin dito sa amin ay yung mga alpas. Ibig po sabihin ng alpas, hindi siya nakakulong o hindi nakatali. Kaya gagala-gala siya. Dati nagtanim ako ng kangkong dito sa plat na ito. After nung talong, so maganda na yung kangkong, malago na. Pero isang araw nakita ko na kinakain ng baboy. Kaya naisip ko itaas yung aking mga tanim na kangkong para meron din akong magulay. Yan. May 3 po akong taniman dito na lagay niya ng mineral water. Medyo malaki po yan. Ang plano ko po dito ay makapag-harvest ng kangkong na magagamit namin sa pagluluto. Kaya pansarili lang po yan. So dito sa isa, mayroong mga butas sa gilid ng Wilkins. Yan. Doon ko pinadaan yung kangkong para hindi sila masyado magsiksikan doon sa ibabaw. Yan, napansin po natin mayroon siyang dahon sa ibabaw ng lupa na aking pinagtaniman. So ang mga dahon po yan nasa ibabaw ng lupa diyan sa aking taniman dito sa plastic bottle. Yan po ay mga dahon ng malunggay. Siya po ay nagsisilbing mulch para ma-maintain yung moisture ng lupa. At isa pa pong maganda dito sa malunggay na aking ginamit pang mulch, napakayaman po niyan sa nutrients. So bukod po sa maganda yung benepisyo na makukuha natin sa pag-consume ng malunggay, maganda ito sa ating health. Ganun din po
sa ating mga halaman, kagamit-gamit din po itong malunggay kasi napakataas po niya sa macro and micronutrients na magagamit ng ating mga halaman para sa maayos na paglaki nila. Yung lupa po pala na ginamit ko dito sa mga taniman ko dito sa Wilkins, dati ko na po yung pinagtaniman sa mga container din. Wala na yung mga tanim niya, so nilipat ko siya dito at siya na rin yung ginamit ko. Yan po ay pinaghalo-halong carbonized rice hull, tsaka yung bunot ng nyog, coco peat, and then meron din siyang mga dumi ng baboy, ano po, yung mga tuyo, pinaghalo-halo na yan, tsaka lupa. Yun po yung pinagsama-sama ko sa garden soil na ito na aking pinagtaniman. Lahat po ng dumi ng hayop, yung animal manure, maliban po sa dumi ng pusa at aso, pwede po natin niyang gawing pataba sa ating mga halaman basta po sila ay tuyo na. Pwede po nating ihalo sa lupa na ating gagamiting taniman. Dito po sa akin, sa aking lugar, kung ano po yung available na pwedeng pataba, yun po yung ginagamit ko. At karamihan sa kanila ay dumi ng baboy, yung dumi ng kabayo, dumi ng baka. Ayan, mga animal manure, pwede po nating ihalo sa lupa para maging pataba sa ating mga halaman. So ayan, ito yung kangkong, magaganda na po yung kanyang dahon. Ayan, ang kangkong po ito ay galing lang sa palengke, yung tangkay na ginulay namin. Ayan, tinanim ko dito sa Wilkins at nakahang na po siya. So marami pa po akong gustong idagdag dito sa vertical garden na aking plano na gawin. Ayan. Ayan. Meron din po sa ibaba. Ayan, mga container. So iba-ibang halaman po yan. At ang plano ko dyan makabuo ako ng vertical garden para sama-sama dito sa isang lugar na hindi mapipinsala ng hayop, lalo na yung baboy na gumagala dito sa aming lugar. So dati po kasi wala yan dito, wala yung pagalagala na baboy na yan, yung maliliit na baboy. Pero ngayon marami. So salamat po sa lahat ng nanonood ng video na ito. Sana po ay tuloy-tuloy nyo akong samahan sa mga i-upload ko pang mga video.